mahilig kasi yung mga kababayan natin sa mga foreigners o yung sa mga AFAM. Mm. Kaya medyo nagiging target yung mga Pilipino. Lalo na ngayong, papalapit na ang Valentine's Day o Araw ng Mga Puso. Kanina napakinggan po natin yung balita tungkol po dito sa kaso po ng, love scams. Sa monitoring po ninyo, gaano na ba karami yung, mga nabiktima po nito, simula po Enero hanggang ngayon sa kasalukuyan? Actually, may report si CICC na may mga nag-report sa kanila. 3 years na natin ginagawa yung campaign na 'to and every year pare-pareho. Yung pagkakaiba lang ngayon, halos I think nasa mga 20 or basta less than 100 yung nagre-report dun sa National Anti-Scam Hotline natin. Pero kasi hindi pamantayan yung mga nag-report o yung mga nagsumbong sa pulis dahil yung love scam medyo kakaiba 'to. Halimbawa, nung ni-launch natin 'to, maraming kaibigan natin sa media ang nagtatanong sa amin kung meron kaming kakilalang mga biktima. Marami po kaming kakilalang mga biktima. Ang problema lang, ayaw po nilang lumabas dahil nahihiya sila, kasi medyo sensitive. Ayaw nilang magkaroon ng stigma na naging biktima sila ng love scam. So, pero marami po. Napaka-importante po kasi ng love scam o katulad nga po ng report nyo. Dito po kasi tinatawag natin siyang love scam. Pero ang love scam po kasi entry point siya sa investment scam. Kaya nagiging pig butchering scam siya. So ibig sabihin pinapataba muna bago nila katayin. So katulad din dito, pinapaibig muna nila bago nila offeran ng investment scam. Kasi yung investment scam, tatlo lagi yung ino-offer sa diyan, crypto, foreign exchange, at saka gold. At usually ang nag-ooperate nito mga organized crime, mga scam hubs. So lalo na yung NBI, ang dami na po nilang na-raid na scam hubs. Kaya lang yung mga ibang operation nito, nasa labas na ng bansa. So hindi lang po ito problema dito sa Pilipinas, maging sa globally, talagang malaking problema siya. So dapat nating isipin na kapag kasi nag-offer ka ng crypto sa isang tao at pinaibig mo na, 'di ba? Sa una tatanggi ka kapag hindi mo kakilala. Pero pag naging karelasyon mo na, natural, gusto mong sasabihin niya, no, let's build our future together. At karamihan po ng mga biktima ng love scam ay mga cases, long distance relationship po. So, hindi po kasi namin dapat po nating isipin na mahilig kasi yung mga kababayan natin sa mga foreigners o yung sa mga AFAM. Mm. Kaya medyo nagiging target yung mga Pilipino. So, kaya right now, ang ginawa ng Scam Watch Pilipinas since 2020, 2024 and then 25, eto, ngayon nga po, third year, lagi nating nilalabas yung mga love scam profiles. Ito yung mga sad boy, sad girl, okay, ito yung mga nagsasabi ng mga sad stories, and then kalaunan, uutang na sa yan kasi nagkasakit yung nanay niya, nagkaroon ng emergency yung tatay niya, at may mga iba pang biktima, sila pa yung nag-offer. Kapag yung sad boy, sad girl yung nangyayari. Yung pangalawa naman, yung investor, usually long distance relationship to. Sila nga po yung nag-offer ng crypto, gold, at foreign exchange. Ang pangako nito, let's build our future together, or pupunta ako dyan sa Pilipinas, or ikaw ang pupunta kung nasaan man ako. So, matagalan po yan. Yung susunod naman, ito yung serviceman. Yung serviceman naman kasi, ito yung mga nagpapanggap ng mga military na nakadestino sa Middle East o sa Southeast Asia, knowing nga po na ang tinatarget nila yung mga kababayan nating babae na 45 pataas. So ito yung mga mababa na yung self-esteem, widowed, widower, hiwalay sa asawa, malalaki na yung mga anak, every weekend na lang sila binibisita, so nalulungkot sila. So, tinetake advantage yun. Kaya kapag nabiktima sila ng mga serviceman, medyo nahihiya sila. Nandiyan din naman yung seducer na ang tina-target naman yung mga magaganda yung mga career, yung mga may mga magagandang trabaho. Ima-match ka ng isang magandang babae na mala model, na mala artista at feeling mo ang gwapo-gwapo mo. Without you knowing na ginagamit na yon, magiging sexual na kasi yung
yung conversation agad, at kapag nag-sexting na kayo at nagpadala ka na yun ng nude pic, nag-exchange kayo ng nude pic, pwedeng gamitin yun pang-blackmail sa'yo. Yung kaakibat naman ng seducer, ito naman yung escort. Yung escort naman, para naman to sa mga, yung binibiktima nito ay yung mga kababayan nating lalaki na naghahanap ng panandaliang aliw. So syempre dahil escort nga siya, magkakaroon na sila ng presyo. Hindi pa sila nagkikita. Sabihin na nating 5,000. So sa 5,000 yon, hihingi ng down payment yung escort at magkikita sa isang hotel. Pag naibigay mo na yung kalahati o yung down payment, ibablock ka na nila. Kasi ang habol lang nila yung down payment. Dahil hindi naman kasi sila totoo. At yung pinakamasakit dito, yung pinakahuli, ito yung slow burn. Dito pinapaibig ka ng matagal, gumagawa na kayo ng mga habit ng good morning, namimiss na kita, kumain ka na, iniisip kita. Matagal yan. So, pwede yan mag-uwi sa sad boy, sad girl yung modus, pwedeng mag-uwi yan ng maging investor yung modus. Basta yung pinaka red flag po ng love scam, hindi pa kayo nagkikita, hihingan ka na ng pera. Kasi po sa dating app, sa dating scene ngayon digitally, karamihan po, kalahati po ng mga profiles mga peke, mga hindi po totoo. So, O- yan po yung binibigay nating babala lalo na ngayon na gumagamit na ng AI halos lahat ng mga modus ng mga love scammers. Opo. At yung possible ho ba, yung Pilipino rin po yung nasa likod, yung mga scammer? Oo, dalawa kasing klase yung love scamming dito. Yung isa, organized crime. Ito yung mga scam hubs. Ito yung mga may mga technology na kaya nilang itago yung mga sarili nila. May mga nahuli si NBI. So dati si former Director Jimmy Santiago, may na-raid yata sila sa Makati. Umupo siya doon sa workstation ng scam hub. Pag-upo niya, doon sa computer, may camera. Pag-upo niya, nag-iba yung itsura niya. Naging isa siyang magandang chinita. So, imagine niyo yun na napoprotektahan sila, di ba? Gumagamit din to ng AI sa pag-chat at pag-profile sa inyo. Ito yung mahirap hulihin. At kung huhulihin man to, kasi maramihan sila. At yung iba, wala na dito sa bansa. Yung pangalawa naman, ito yung mga individual lang. Ito yung mga small time. Ito yung mga small time na hihingan ka lang ng pamasahe, hihingan ka lang ng load, hihingan ka ng pang-grab, di ba? Mga small time, ito po yung madali namang mahuli. Kaya lang kasi kapag na in love na yung kababayan natin, wala ka ng reason eh. So kahapon, yung na-encounter namin, 6 months, 100,000. Ah, lahat binibigay, pambayad ng electricity, kakainin niya sa araw-araw. Tapos isa lagi yung common denominator, ayaw magpakita. So kapag ganon, mga small time ang ino-offer, mga pamasahe na 500, 2,000, yan po yung mga nahuhuling madalas ng PNP-ACG, pero yung mga pag-investment na, yan po yung mga mahirap hulihin. Mm-mm. May idea ho ba kayo, Sir Josel, kung gaano karaming mga scam hubs meron tayo dito sa Pilipinas? Ay actually, yung mga yung mga na-raid dati halos, 'di ba dati, yung pinaka-win ng Pilipinas na pinagmamalaki natin, although hindi talaga siya win, wala nang text scam halos, wala ka nang nare-receive sa SMS mo. May mga spoofing scam diyan na nagpapanggap ng mga bangko, mga telco, 'di ba? Pero yung win na nangyari noong 2024 kung saan mahigit 15 yung naipasara ng combined efforts ng PNP-ACG, NBI, PAOK, di ba? So yung mga na-raid nilang scam hubs, yung mga sa Bamban, sa Porac, malakihan yan eh. Halos dati, linggo-linggo, may nababalitaan tayo. Yung mga empleyado dyan ng mga Pilipino, halos nasa 200, 300. Ngayon, dahil nakaban na yung Pogo, meron pa rin naman, pero ang tinatawag namin sa kanila cells, yung mga recent na nare-raid ng NBI, at ng PNP-ACG, ito yung tinatawag na mga cells, mga remnants ng mga scam hubs dati. So yung mga bilang nila nasa 10, nasa 12, gano'n na lang sila kaliit, pero pang scam pa rin sila at foreign national pa rin yung mga nahuhuli. Mm-mm. So but basically lumiit na siya compared dati. Ang binabantayan natin ngayon, yung recruitment. Hindi pa kami nakikipag-ugnayan kay DMW, pero yung recruitment kasi,
pinapangakuan ng malaking sweldo tapos dadalhin dun sa Golden Triangle sa Cambodia, Laos or Myanmar. Tapos doon magtatrabaho sila sa scam hub nang hindi nila nalalaman. So nililipat na nila yung operations abroad. Op- So Opo. So ibig sabihin, bukod sa mga Pinoy, halos lahat mga Filipino na kikita po ninyong suspect nga nitong na mga may oo, tuturing yeah. natin scammer. Anong mga nationality po itong mga foreign, itong mga dayuhan nga nahuhuli po, Sir Josel, na talagang Yeah. mga scammer na itinuturing sila? Halos halo-halo sila base doon sa mga datos ng law enforcement natin ng NBI. Nandiyan yung mga Chinese national, mga Taiwanese, may mga Koreans pa nga eh. So and then may mga Indians din. So halos halo-halo kasi hindi naman siya fix. Meron naman kaming natatanggap na mga victims na nanggagaling sa US o na binibiktima naman sila ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Di ba maging sa Australia may mga nabibiktima. So may mga individual din naman na let's say yung isang expat ng BPO na hindi ko nasasabihin kung ano, nagreklamo siya kasi parang 200,000 yata yung nakuha sa kanya dahil nasa Mindanao daw yung babae. Nung pinakita yung litrato, hindi na namin babanggitin kung sino. Sikat na artista Mhm. na bata. So syempre hindi naman niya alam kung sinong artista 'yon, 'di ba? Pero syempre alam na namin at that time, scam na 'yon. So kaya ang panawagan namin, nilabas namin yung mga profiles and then para makita ng mga kababayan natin naghahanap ng pag-ibig online kung ano yung mga red flags. Yung pinaka-red flags po dyan, it's di pa kayo nakikita, ayaw nila makipagkita at hihingi na ng pera through the form of investment, through the form of loan because of emergency, donation. So, yun po yung mga red flags dyan. So ibig sabihin, Sir Josel, ang love scam na problema ay hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa din. Opo, malaki po yan sa ibang bansa. Ah, Kasi yung mga dating apps, ngayon, hindi lang yan yung mga popular na Tinder, Bumble. Mayroong mga dating apps for Chinese, for Japanese lang, for Americans, for Europeans. Meron din for Filipinas lang. So, global yung operations nito. Kaya, I mean, sa Cambodia, doon sa Golden Triangle, kung dito, nire-raid, di ba, nire-raid ng law enforcement natin yung mga scam hubs. Doon, sa sobrang lakas nila, binobomba ng mga eroplano yung mga scam hubs. Kaya, ewan ko, I think nabalitaan nyo yun mga 2 weeks ago. May mga binomba via plane. Di ba? So, ganun katitindi yung operations ng scam. Hopefully, nagko-coordinate naman po yung law enforcement natin sa Interpol at sa iba pang foreign agencies kasi global problem nga ito. Oo. So pero kung ikukumpara mo naman, mas marami sa ibang bansa kumpara sa atin. Hindi ang sa atin nasa pinakamababa tayo kumpara sa ibang bansa. Actually mas marami sa ibang bansa kasi ang mga karamihang binibiktima doon mga may kaya, mas mataas yung antas ng buhay. Nagkakataon lang kasi dito sa atin dahil social media capital of the world tayo. Mas madali tayong ma-attract kasi yung scamming pinag-aaralan yan kada culture. Hindi yan pare-pareho yung approach. Mm. So, nalalaman nila kung ano yung kahinaan ng Pilipino, lalo na tayo very hospitable, di ba? Lahat kinakausap natin sa social media, nangaaway pa nga tayo eh. So, medyo in a way kahinaan yun sa atin. Kaya yung education natin, pagdating dun sa mga behavioral aspect, patuloy. At the same time, na-recognize na rin yung ganong approach na yung behavior kasi nga pinag-aaralan. So hopefully ma-adapt na rin ng ibang bansa yung ginagawa natin. Opo. Sa kabila ng mga hakbang at mga polisiyang pinatutupad nga ng pamahalaan, Sir Josel, maging kayo, kung ikukumpara nyo ang bilang ng mga nabiktima noong nakaraang taon at ngayon, bumaba ba? Actually, nung nag-uusap kami ni Yusek Aboy Paraiso nung 2024 kasi, yung batayan kasi diyan, kung sino yung mga nag-report. So, nasa 10,000, mababa yung 10,000 na nag-report sa National Anti-Scam Hotline natin sa 1326. Bumaba pa ito ng 2025, I think nasa 6 to 8,000 lang.
So hindi yun pamantayan kung bumaba o tumaas kasi kapag nagre-report yung, let's say nag-report yung mga telco, millions yung mga binablock nilang text scam. Kapag nag-report yung Gogolok, nasa hundreds of thousands yung mga text scam. So pero ang na-discover namin, ito hinihintay namin ngayon, yung may record kasi hinahanap namin paano natin malalaman yung value. Apparently pala kapag na-scam ka, ang unang ginagawa ng mga victims, tumatawag sila sa mga bangko or e-wallet nila. Dito nagkakaroon ng record yung Bangko Sentral kasi minamandate nila yung mga financial institution na mag-submit ng record. So noong 2024 nasa 5.68 million yung nawala sa atin. Pero hindi nila nilabas yung volume, value lang yung nilabas nila. So ngayon, nag-request na tayo kay BSP na hopefully kapag nilabas nila yung 2025 data, wag lang value yung ilabas nila. Ilabas din nila yung volume. Doon, hindi man to total picture pa kasi ang mga nandun lang, yung mga nai-scam sa phishing eh. Hindi yung sa bangko, pero yung mga investment sa crypto, wala pa. So, hopefully, makuha natin yon. And then, nag-usap na rin kami ng CICC kung saan magkakaroon tayo ng centralized depository of data para makita natin yung total picture. Kasi ito yung mag-guide sa legislation, sa mga policies, at law enforcement approach in the future. So, napaka-importante po ng mga datos na yon. At the same time, nakikipag-ugnayan din naman po tayo sa Global Anti-Scam Alliance, sa Gogolook, para for additional data. Sila naman kasi nagko-conduct ng mga survey. So, in terms of quality, and then yung pagsasama-samahin lahat yon. And hopefully, makompile natin para kapag may mga nagtanong at may present natin, makita natin yung total picture when it comes to online scam. Nabanggit mo kanina may artista, bukod sa mga ordinaryong Pilipino. Meron din hubang mga opisyal ng gobyerno o politiko na nabibiktima nito? Actually, wala tayong record. Kung meron man, hindi na natin malalaman yan. Kasi yung ordinaryong Pilipino nga, ayaw nilang ipaalam na naging biktima sila. Kasi may stigma eh. May stigma na ayaw mong matawag na, alam mo na, eng-eng mo, di ba? Imbis na, lalo na kapag nabalita yan o lumabas sila, imbis na magkaroon ng sympathy, nagkakaroon ng victim shaming na ayaw nating mangyari. So, hopefully, isa rin sa mga proyekto namin in the future, mahirap lang siyang gawin, yung magkaroon ng victim support. Kasi kapag nabiktima ka, halimbawa nabiktima ka, whether it's love scam or kung anumang scam, ang una mong gagawin nga, tatawagin mo yung mga bangko mo or e-wallet mo. Ang problema, sa sobrang dami ng mga customer ng mga ito, na halos nasa million na, di ba? Million. So, AI na yung kausap mo sa chat, 'di ba? May mga self-service na customer experience. So walang dedicated line sa mga scam victims. Yung mga scam victims kasi pag tumawag yan, bukod sa gusto nilang mabawi yung nawalang pera nila na 3% lang yung chance, mas gusto po nilang may marinig sila. Kausapin sila, may kwento nila kung anong nangyari sa kanila. Kaya yung National Anti-Scam Hotline natin, 1326, 24/7 po siya, hindi po sila gumagamit ng AI para sumagot. Mga cyber forensic agents po talaga yung mga sasagot doon. At Pero saka, kaya lang kasi dahil kokonti yung mga tumatawag pa, nakakasagot pa, di ba? Kasi kung marami yan, machuchoke yan eh. Halimbawa na lang yung GCash, halos nasa 80 million yung customer niyan. Kahit pagsamasamahin mo yung mga call center dito sa Pilipinas, kahit sabihin mo ng 10% lang, or 5% lang yung mga tatawag, machuchoke. Kaya gumagamit yan ng AI. So yan pa rin yung gusto nating ayusin na makapag-set up ng victims hotline. at hindi lamang ito tuwing Valentine's Day. Talagang every day, baga kahit anong araw, anytime, po pwede kang Oo. mabiktima ng love scam at po pwedeng aatake yung mga scammer. Oo, every year nagbabago lang every month nagbabago yung priority. Nung Pasko, nag-focus tayo sa online shopping scam, 'di ba, sa delivery scam. Ngayong Valentine sa love scam naman. Pero mataas din yung sa tingin namin, mas mataas nga dapat tuwing December kasi malulungkot yung Pasko, 'di ba? Lalo na. So, nagkakataon lang na naha-hype siya ngayong Pebrero kasi siyempre gusto nilang makareceive ng bulaklak, may makadate sila ngayong Valentine's, hindi sila nag-iisa. So yung pinaka-biktima talaga dito yung mga malulungkot na tao. Opo, opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Sir Josel,
Sa tingin mo, sapat yung mga kagamitan na o baga resources ng pamahalaan para tugunan ang mga problemang ito? Hindi lamang love scams, marami pang mga problema online. Oo, actually hindi. Hindi sapat. Although ngayon, syempre may programa naman si PNP-ACG kung paano nila may improve yung kakayahan nila. Pero kasi halimbawa, yung mga spoofing scam, yung mga IMSI catcher, madidetect mo yan. Kaya lang yung pag-detect niyan, yung mga devices, medyo nasa milyon ang halaga kada isa, di ba? So dati may pinakita sa akin na para lang siyang cellphone, kaya niyang i-detect kung merong mga fake signals. Kasi ang ginagawa ng IMSI catcher, dinidetect niya yung mga fake 2G signals. Ang problema, napakamahal noon. I think meron lang yata tayong mga 5 or 10 noon. Kulang na kulang yung kagamitan. Pero dahil sa may mga nagre-report na mga numbers, mga mobile numbers, mga website address ng mga scams, mga Facebook accounts at mga email, may kakayahan naman yung PNP-ACG natin na gawin itong actionable intelligence. Kaya may marami rin silang nahuhuli. Ang problema lang when it comes to the other aspect of scams in terms of detection, early detection, medyo nahihirapan pa. Kaya pinopropose ni DICT na tanggalin na yung 2G at wala na yung 3G kasi doon, yun yung naha-hijack. Kaya lang kasi ang daming nakadikit doon sa 2G. Nandiyan yung mga OTP mo, di ba? So, hopefully by next year mawala na yan. Pag nawala na yan, hindi pa doon natatapos. I'm sure gagawa ng panibagong paraan yung mga scammers kung paano tayo maloloko. So hindi kung let's say nagkakabulan yan, nag-i-improve yung technology, 'di ba? Nagkakaroon ng kakayahan yung mga law enforcement natin, nagkakaroon din ng bagong kakayahan yung mga scammers natin. Ganun, Giselle, magandang umaga. Si Admar po ito. Balikan ko lang yung common na application or social media platform kung saan or malimit present po sila. Maliban dun sa, kasi yung mga nabanggit nyo po na mga platform, hindi ganong sikat. Ang pinakasikat dito, yung TikTok, yung Facebook, yung Twitter. Present din ba sila dito? Saan po yung mas pinakamarami? Well, magugulat ka na hindi lang naglalabas ng datos. Maraming mga Pilipino yung mga nasa dating app. Yung sa TikTok at sa Meta, si TikTok kasi medyo proactive in terms of pagtanggal ng mga online scams. So kapag medyo pagdating sa content mo, nafi-filter na kaagad nila. So sila na mismo yung nagbablock. Pagdating naman kay Meta, may mga ugnayan naman ito sa mga law enforcement natin, kaya lang medyo reactive pa yung dating. So, kailangan mong i-report yung link sa PNP-ACG para ma-block ng Meta. So, hindi kasi regulated, lalo na yung marketplace ng Meta, hindi kasi siya regulated. Pero in terms of mga mabibigat na mga phishing link, medyo nabablock na rin nila. Yun nga lang, marami pa rin, let's say, yung mga deepfakes nandiyan pa rin. So, kailangan mo siyang i-report. And sometimes kasi, dahil nga nagbabago na yung modus operandi ng mga scammers, ang ginagawa nila ngayon, madalas hijack sila ng ibang Facebook accounts. So, lumalabas na totoo yung FBI, yung social media accounts nila, kaya hindi ito maipababa ng Meta. Hindi na katulad dati na gumagawa ka ng troll, isa o dalawa lang yung followers mo tapos bago lang. Mabilis na pong matanggal yun ni Meta. Yun po yung mga pinakamalaki nilang nagawa. Although meron pa rin po. Yung scam naman kasi, sir, kahit saan present yan, di ba? Nung nawala yung text scam, saan sila naglipatan? Pag text scam kasi, unknown prepaid number yung lalabas. Tapos may mensahe, tapos may link, di ba? Yung link na yon, doon nang gagaling yung scam. Anong ginawa ng mga scammers dahil since 2023 nag-educate tayo na don't click the link sa text. At marami na rin mga binlock yung mga telco, di ba? Naglipatan sila sa mga messaging app. So, kaya nakakatanggap tayo ng hi po kasi kapag let's say nag-message ka sa Viber, sa Telegram, may mga muka at pangalan ang kahit na hindi naka-save sa address book mo. So, medyo yon nakakadagdag yon sa psychology na, may pangalan. Tapos ang message pa nila, hi po, bago ka offeran ng link.
So, Opo. present po siya lagi. Saan po, halimbawa sa mga messaging application, paano nila napapasok po? Kasi meron Yeah, ding kasi times na makakatanggap ka, lalo na sa Viber, no? Malimit talaga yan na pwede, bibigyan ka ng trabaho nila, ganito, ganyan, yung, ito lang yung gagawin mo. Po. Gumagamit po yan ng AI, random po yan. So halimbawa may nag-message sa inyo sa Viber, pag sinagot nyo yan, ibig sabihin active yung numero mo. So AI yan, paano nila ginagawa to? So pwede mo kasing utusan si AI na, please generate all numbers starting with 09175. Pag sinabi mong 09175, so lahat ng mga numero na nag-start sa 09175, i-generate niya. And then eventually, ibablast nila yan. Pag sinagot mo yan, kahit na sabihin mong susumbong kita sa NBI, yung numero mo nun, matatag na active, doon ka magiging target. So random lagi yan. Kaya minsan mag-o-offer sa'yo ng video credit card na kunwari alam nila. So random siya, lalo na yung mga IMSI catcher. So yung mga IMSI catcher naman, yung mga nagpapanggap ng mga telco, ng mga bangko, naka-mobile yan, naka-kotse, minsan naka-backpack, pupunta sa mall. Tapos ang mangyayari dito, within 1 kilometer radius, makakatanggap lahat ng mga numero ng Smart or ng Globe or ng dito, within that range ng mga peking text scam na galing sa akala mo lehitimong kumpanya. Kasi ang luma para daw makahanap ng mga AFAM ay 'di ba pen pal, no? Wala naman tayong naririnig na mga kagaya nito, no? Palitan lang nga 'yon, 'di ba? Hindi mo nakikita rin minsan magpapadala pa ng picture, abot pa ng ilang linggo bago reply. Kumbaga hindi na siya magiging applicable ngayon dahil kumbaga nagsisilipatan na itong mga kriminal, nagiging innovative na rin po yung mga sindikato po, Ginong Giselle. Alam mo, yung pen pal na yan, yung insight dyan, generation ko yan. 45 pataas, phone pal, pen pal, hindi mo kakilala. Minsan kakausap mo, hindi pa kayo nagkikita, may party line na sisingit, di ba? Yung insight na yan, dahil yung generation natin, yung generation ko, Gen X, dahil nasanay dyan, kami po yung madalas mabiktima. Kasi, alam mo yung mga rom-com, You Got Mail, di ba yung mga ganon na nagsusulat na yung idea na mamimit mo yung special someone mo na stranger, buhay yun sa amin. So kaya kapag may nag-match sa amin na sa generation, lalo na sa mga babae, may nag-match sa'yo na nilambing ka lang, naging sweet, tapos gwapo or sexy, medyo mabilis mahulog eh. Kasi nga buhay yung ideyang yun. Buhay, lalo na yung generation namin na 45 pataas, either widower na kami, 'di ba? Mababa yung self-esteem kasi dahil sa edad at medyo hindi na ganun sa physical appearance, nagbabago yan kasi as you age, mababa yung self-esteem. Kaya mas nagiging biktima sila. So yung pen pal na insight na yon, napaka-valid niya until now. Kasi generation natin yun. Di ba, hinahanap pa namin sa diary yan, magpapalitan, magpapadala ng picture. And then marami nagkakatuluyan doon, di ba? And then eventually nag-evolve yan into sa Nigeria na email, di ba? Opo. So yun, ngayon nga lang mas napabilis. Kaya mas na-excite lalo na yung mga hindi naman talaga sanay gumamit ng digital, di ba? Parang, uy, okay, may nag-match sa akin, mukhang artista. Gusto niya ako. So, tataas yung self-esteem mo. Kamukha yung naging kaso namin, 100,000 na yung naibibigay, hindi pa sila nagkikita. So, parang hanggat sa nakipag-break na siya, as in, ang sama-sama ng loob niya. Ayaw niyang isipin, kahit na alam niyang ini-scam na siya, alam niyang malaki yung duda niya na scam yon kasi laging humihingi araw-araw. Ayaw niyang maniwala. Pinipilit niya sa utak niya, sa sarili niya na hindi to scam. Kasi masaya siya eh. Di ba? May nag-I love you sa kanya, may kumain ka na ba? So, yun yung nakakalungkot dito sa love scam. Opo, hindi po ba may panukalag din ngayon na yung sa mga social media sites dapat verified na yung account? Nakikita niyo po ba na makatutulong ito or mahihirapan tayo nito or ano ba ang nakikita niyo po dito, Ginoong Giselle? Yeah, well, yung pag-verify ng social media account, sana naiintindihan natin yon kung bakit gustong gawin ng DICT, lalong-lalo na si Secretary Henry Aguda, siya po yung may gusto niyan. Pero kasi dapat isipin natin,
medyo hindi po dapat dinidikta ng state na dapat mandatory yung hindi po pwedeng idikta ng gobyerno, dapat mandatory kasi pag gagawa ka ng batas, mga private companies to eh. So dapat iisipin mo ano ba yung global practice? Ano ba yung right way sa paggawa ng mga policies at registration. Yung position ng Scam Watch Pilipinas, hindi po namin gusto yung mandatory registration. Okay? Yung mandatory registration sa social media para ma-identify ka o yung one account, one person. Pero ang sinasabi namin, oras na magnegosyo ka. Let's say may binebenta ka na sa social media na ginagawa na ng DTI, doon mo kailangan mag-register. Kasi meron ng financial transaction involved. So in a way, dito kailangan mabantayan dahil kapag nagnegosyo ka, kailangan regulated ka. But when it comes to the freedom of expression, di ba, may mga existing safety measures na yung mga social media na dapat remain private. Hindi nila dapat i-share yon pati sa gobyerno. Dahil may data privacy law ka eh. Hindi ba? So yung number mo lang, di ba? Pag-share ng email o number mo, hindi nila dapat i-share yan. So kung may reklamo ka, dapat doon sa kumpanya. Di ba? At dapat nating isipin na yung pag-regulate sa social media, global issue din po yan kasi hindi alam ng mga regulators globally kung paano talaga magkaroon ng legislation in terms of technology. Halimbawa na lang pagdating sa transportation, yung mga Grab or Uber, di ba? Iba yung treatment, yung Airbnb, iba rin yung treatment. Hindi lang dito sa Pilipinas kasi dinidisrupt niya yung traditional legislation mo. And sad to say, karamihan ng mga legislation, hindi lang sa Pilipinas, hindi talaga sila ganon kaalam pagdating sa teknolohiya. Kaya yung nagiging issue, yung pinakamabilis na issue ngayon, na approach ngayon ng gobyerno, iban. Na hindi naman dapat. Hindi mo dapat iban, di ba? So Opo. binaban lagi nila. Although may mga existing safeguards na tayo, pero yung pagdating doon sa hindi rin siya sagot eh. Hindi rin siya sagot kasi nga ngayon may SIM card registration ka na. Dapat kada number mayroong pangalan. Yung problema naman doon sa SIM card registration mo, meron kang unlimited number of pwedeng i-register na SIM cards. So pwede kang magkaroon ng 1,000 numbers. Binebenta ito. Hindi ba? Opo. So yun yung loophole doon. So kahit na sabi mong i-register mo yan, yung scam, ah, education talaga yung dapat. Dapat ang tutukan, hindi solution. Isa yon sa solution, nakakatulong yon. Legislation, system, institutional cybersecurity, para hindi na makarating yung scam sa mga tao. But at the end of the day, yung mga scammer kasi alam nila na hindi protected yung mga tao. So yun yung mga tinatarget nila. So dapat patuloy yung education pa rin. Hindi dapat natatapos magkaroon. Ngayon, ang recommendation ko, dapat isave na natin yung generation. Magbigay na ng digital literacy, basic cybersecurity, and online safety sa mga elementary schools at high school. So, isave na. Kasi tayo, nag-pandemic, yung buhay natin naging digital. Hindi naman tayo tinuruan, di ba, kung paano mag-navigate sa internet. Opo. Lalong-lalo na sa social media. Ganun, Dapat Giselle. doon sila Opo. mag-focus. Napag-uusapan po yung nabanggit niyo po na mga global practice, no? Maliban doon sa pagbaban, yun kasi yung madaling maisuggest agad, no? Pag may problema po sa isang social media sites. Ano pa po yung mga practices sa ibang panig ng mundo na pwedeng pagkunan ng ideya. Like kagaya po doon sa Australia, medyo meron silang limit, no, doon sa maaring gumamit ng social media. Maari pa ba yung applicable or meron pa ba kayong isa ibang pwedeng kunan ng aral para po ma-implement dito sa bansa? Yung ginagawa kasi sa social sa Australia at I think mayroon pang isang country sa Europe na pinagbabawal na rin yung social media sa mga bata. Hindi po kasi kami naniniwala doon. Parang walang pinagkaiba yan sa ban eh. O ibaban ko, di ba? Parang in terms of usage, lumalabas na yung kakulangan sa edukasyon, sa pag-educate sa mga tao,
hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi globally din. Kasi may mga existing functions na yung social media para ma-restrict mo yung paggamit. Kasi yan na yung buhay ng mga bata ngayon eh. Ang problema kasi dahil yung generation natin, medyo walang tech, walang social media dati, walang AI dati. Gusto nating ibalik 'yon, nakala kasi natin tama. Pero kasi nag-iiba na, digital ka na ngayon eh, buhay mo digital tapos tatanggalin mo 'yon. So medyo regression po ang tingin ng Scamwatch Pilipinas doon. Kung nahihirapan pong gumawa ng legislation sa tech at gumagaya lang tayo sa ginagawa ng ibang bansa, ako ang recommendation ko, start po natin sa education. Pasok natin sa curriculum kasi lahat ng mga safety features, data privacy protection, nag-i-exist na po yan. Kung hindi man sila nag-i-exist, di ba? Dapat turuan. Kasi kahit na anong tech ang gawin mo diyan, kung hindi marunong mag-navigate yung isang tao ng mga digital applications, 'di ba? O paggamit ng tama sa internet, wala ring mangyayari, 'di ba? At the end of the day, may makarinig ka lang. Alam niyo yung gold medal na nagva-viral, hindi ba? Ang dami naghahanap ng link noon. Kawawa yung babae, biktima na siya. So, ang ginawa ngayon ng mga scammers, ginagamit 'yon. Na nandito yung mga link, click nyo. Scam na pala 'yon. Opo. So, yung mga ganong curiosity, yun yung dapat naturuan na wag basta-basta magka-click ng link. Huwag kayong pupunta sa mga porn sites kasi nandyan lahat yung mga yung mga malware at yung mga viruses, di ba? So dapat hindi sila tumigil. Ang problema kasi yung education nila or yung campaign na ginagawa, whether it's the government or private sector, kapag nakapag-issue na yan sa press release, tapos na yun eh. Hindi nila nalalaman na yung mga news nila or yung mga press release nila, mabilis matapos yung news cycle, nagko-compete ka pa sa ibang content sa internet. Halimbawa po kami sa Scamwatch Pilipinas, 3 taon kung kumbaga halos araw-araw nasa iba't ibang media kami nag-educate tungkol sa behavior at pinopromote namin yung 1326. In terms of measurement sa value, kumbaga nasa billions na yung na-produce ng Scamwatch Pilipinas. Pero pag pumunta ako sa isang school, pag pumunta ako sa public school at nagtuturo ng anti-scam education, hindi nila alam na may 1326. So in a way, katulad ng pag-uusap natin ito, marahil may mga nanonood sa inyo, pero pagkatapos kong sabihin to, makakalimutan na. So dapat hindi po tayo tumitigil kasi dapat ipasok natin yung digital literacy sa culture natin, maging habit siya. Katulad ng hindi naman kayo aalis kung nang hindi nyo nilalak yung bahay nyo, di ba? Dapat ganoon. Hindi nyo naman kakausapin yung mga strangers kapag, di ba? Parang yung mga anak natin, tinuturuan natin na huwag kausapin yung mga tao hindi nila kakilala. Embedded na, automatic na sa system natin. Yun po yung dapat. Matagal po to. O matagal po to, pero yun po yung nararapat. Opo. Kasi hindi nila alam paano mo i-regulate yung AI, paano mo i-regulate yung social media. Pati sa ibang bansa, hindi nila alam, di ba? I mean, so, Opo. Well, siguro, Sir Josel, huling paalala po ninyo at mensahe sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. yeah, sorry, napaka-passionate ko. Ah, Okay lang po. ah, matagal yung laban sa scam, hindi po kami titigil. Yung nakita namin na epektibong pamamaraan dahil kahit na magsabi kami rito ng 1326 o ano yung mga lab scammers profile, malaki po ang pasasalamat namin sa mga kaibigan natin sa media, lalo na po kayo sa SMNI na nagbibigay ng platform para makapag-educate kami sa mga audience nyo. Pero hindi po yun sapat, kaya po yung nakita naming effective. Meron po kaming programa ngayon na volunteer watcher program na kung saan pumupunta po kami sa mga barangay, sa mga cities, at mas effective po kasi yung one-on-one. So, yung tuturuan mo sila, mas nalalaman nila. Kasi yung attention span ng mga tao ngayon medyo mabilis. Kaya po, punta lang po kayo sa Facebook ng Scamwatch Pilipinas para makita niyo po yung update at kung saan kami pupunta next.